Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please, call me Nia. Sabi ng mga kaibigan ko, sumulat daw ako dito sa lihim ng liham dahil marami daw kwento na tulad ng sa akin. In fairness naman, DJ Lindsay, matagal na palang nakikinig sa Energy FM yung mga kapitbahay ko. Kaya naman hindi ito yung tunay kong pangalan. Gusto ko pong i-share yung hindi ko matawag na love life eh. But one thing's for sure, ilang taon ko nang dinadala ito. Again, my name is Nia. May utak naman, classy, kahit na madaldal at maingay paminsan-minsan. Unfortunately, muntik na akong mapariwara nung nandun ako sa university. Lagi akong nagpa-party sa Taft, sa Timog, sa Katipunan. Naninigarilyo at umiinom din ako kapag gusto ko. And also, ang dami kong nakarelasyon na lalaki. May mga pagkakataon pa nga na nakikipag-flirt ako sa ilang mga lalaki all at the same time. Pero never naman akong nakipag-commit with anyone. Never akong nagkaroon ng serious relationship. Siguro nga pwede akong tawagin na pakawala ng iba. Sabi ko naman, gusto ko lang maging patas with men. Nasaktan na rin ako noon. Inabuso. Kaya ginusto kong gumante sa mga lalaki. Alam ko naman na mali. Alam ko rin na sobra na. Kaya naman hindi ko makita yung sarili kong minamahal ng totoo. Masyado kasi akong naging abusada. But one person made me believe that true love exists. Alam mo, dumaan yung mga panahon, itong best friend ko na lalaki. Tawagin na lang natin siyang How-How. Ginawa niya ang lahat para i-guide ako at para patinuin ako. He listened to all my rants. Tinry niya na ayusin ang buhay ko. And he's also one of the reasons why I managed to turn my life around. Kasi hindi naman tulad ng ibang lalaki na naka-flirt ko before. Si How-How respected and loved me. Dati palagi niyang sinasabi sa akin, I love you. Tapos madalas siyang manuyo sa akin kapag naiinis ako sa kanya. Tapos pinupuntahan niya pa ako doon sa apartment ko para lang mag-dinner kami and stuff like that. Pero never kaming naging touchy or flirty with each other. Akala nga ng mga kaibigan namin, kami na. Well, wish ko lang talaga patulan niya ako. Kasi feeling ko nung time na yon nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Binalak ko naman na umami noon. Kaso,
Grabe naman eh. Nung time na yon, meron siyang pinapormahan na iba. I was so hurt that time. Kaya nung sinabihan ako ng family ko na pupunta na kami ng abroad at doon natitira, pumayag na lang ako. Kasi nung time na yon, gusto kong makalimutan ng lahat. Most especially, yung nararamdaman ko para kay Hawhaw. Kaso wala eh. Marupok ako masyado. Nakakausap at nakakatawagan ko pa rin si Hawhaw. Kakanda, puyat-puyat na ako. Kasi iba yung oras namin. Pero ayos lang. Nung time na sinabi niya sa akin na hindi na raw niya tinuloy yung panliligaw doon sa babaeng nabanggit niya, I felt so happy, DJ Lindsay. Sabi ko sa sarili ko, dapat kasi ako na lang. So nung time na yon, kahit pa joke lang, sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang, Haw. Kapag nasa 35 years old na tayo, tapos single pa rin tayo pareho, tayo na lang. Tapos tumawa na lang ako, kunwari joke. Pero honest naman ako nung time na yun eh. Pero mas nagulat ako sa response niya. Sabi sa akin ni Hawhaw, hala, matagal pa yun eh. Ba't di na lang natin simulan ngayon? Grabe yung kilig ko nun, DJ. Pero nawala rin agad kasi alam ko naman na joke lang yon para sa kanya. Dumaan ang ilang taon, bigla na lang nagbago si Hawhaw. Di ko rin alam kung bakit. Pero nandun ako at nakita ko lahat ng achievements niya. Pumasa sa mga board exams, pinamana na sa kanya yung business ng pamilya nila, and well, watch us grow apart because of the distance, and saw him slowly settle down with his girlfriend. Yung babaeng hindi niya tinuloy ligawan noon, girlfriend niya na ngayon. Nung umuwi ako sa Pilipinas one time, ni hindi niya man lang ako kinita. Ngayon po, casual na lang kami. Wala na yung dati naming samahan. Nakakapanghinayang lang. Biruin mo, simula high school, best friends kami. We cried and laughed together, but now, we're just strangers with memories. Sobrang nakakaasar, diba? Para kay Hawhaw, minahal kita ng higit pa bilang sa isang kaibigan. At mamahalin pa rin kita. Kasi, kaibigan kita. Alam kong masaya ka na at masaya ako para sa'yo. Miss ko na yung yakap mo, Haw. Na-miss ko yung feeling na at home ako with your embrace. Wala pa naman tayong 30 or 35. Pero as if naman na matutupad yung pinag-usapan natin noon. Di bale. Pakasaya ka lang, ha? Because seeing you happy makes me happier. Don't worry too.
Because I know I love myself. I'm not that old me anymore. So you don't have to worry too much. Mas malakas na ako ngayon at mas matapang na ako ngayon. Maraming salamat, TJ Lindsay, sa pagbabasa ng kwento ko. Muli, ako si Nia. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sabihin ko po on 9:22 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa stasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo good morning sa lahat po ng mga nakikinig na po sa atin sa mga bahay nila, sa mga opisina nila, 'di ba? At binabati po natin kasi nakikinig sa atin ngayon ang mga talagang nirerespeto sa lipunan. Gusto mo 'yon? Batiin po natin yung boss ni Mark, ni Attorney Mac Runez. So, yung justice na mag-officiate ng wedding mo. Why? At saka yung PS niya, si Justice Roberto Quiroz, boss ni Mac, ni Attorney Mac, birthday niya, 60th birthday. And si Ma'am Che Silva, o diba? And of course, si Justice Bonnie Pascua. Hello! Magandang umaga po sa inyo, Justice Bonnie Pascua. Oh, see you soon, Justice. Miss Pam, PS ni Justice Bonnie. Oo, siya nag-ayos ng schedule. Hello po. Gandang umaga po sa inyo dyan. Tawang-tawa ako. Wow! Hindi ko alam kung bakit tawang-tawa ako sa ginawa ko. Attorney Mac, hello, bes. Musta ka naman dyan? Musta naman ang mga liquid diet natin dyan? Ano pala pag gusto mong mag-lose ng weight, no? Liquid diet. Oo. Liquid lang. Like kape, ganyan. Tubig. Tapos may protein shake na iniinom. Ganyan. Hindi ka pwedeng kumain ng kahit anong mga solids. Ganyan. Basta liquid diet nga eh. Oo. At magandang umaga, of course, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa mga bakery dyan. Gandang umaga sa inyo. And of course, sa mga nanonood na po sa atin live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Diyos sa Poblete, wedding date reveal, Lindsay. Hoy, charot-charot lang yan. Ano ka ba? Hello kay Marlina Ramirez Diaz. Hello po, DJ Lindsay. Hello, girl. How are you? And si Arch, hello, good morning sa inyo dyan. Sino pa yung mga nandito? Si Ate Yoli, gandang umaga sa inyo. Alam mo, ang hirap nun, no? Yung lahat kasi ng bagay dinadaan natin sa joke. Diba? Tapos, di pong tayo din yung magsasuffer na at the end of the day because hindi natin alam kung alin ba yung totoo sa hindi. Diba? Kasi nasanay tayo na lahat ng bagay dinadaan natin sa biro lang. Ikaw naman, di ka na dyan. Diba? Charot-charot lang yun. Diba? Eme lang yun, mga ganyang eme sa buhay. Pero ang totoo, parang merong kalahati nun, totoo, kalahati, joke-joke lang. Parang syempre, hindi masyadong i-take personally at hindi masyadong i-take seriously nung tao because nag-iingat ka. Diba? You have to be safe eh. Kailangan maging safe ka. So, yun. Yun nga, no. Yun na ang problema doon. Sa sobrang pag-iingat mo, di mo alam kung ano ba, siseryosohin ba ako nito? Nagkataon, hindi ka sineryoso. Kasi alam mo, girl, naniniwala ako na ang lalaki, pag binigyan mo ng signal, it's either talagang babaliwalain nila yan or kakagatin nila. Wow! Susunggaban. Ako feeling ko sinunggaban niya pero hindi ka nag-follow up niya eh. Oo. Kasi sabi niya, matagal pa yun eh, ba't hindi na lang ngayon? Tapos hindi ka nag-follow up. Kasi kung sinagot mo yun na, game ka ba? As in,
Wag mo kong binibiro ng ganyan. Kapag ganun yung sagot mo, malalaman mo kung ano talaga yung score. Sabi ko sa iyo, dapat mag-training ka muna sa akin. Hoy! Hindi ka magte-training sa akin, Bel. Diba? At yan tuloy, hanggang ngayon, ang dami na nangyari sa inyong dalawa, pero hindi pa rin naging malinaw ang lahat. Kasi alam mo, para i-fortan ka ng lalaki ng ganun, ibig sabihin, may some level siya ng pagmamahal sa'yo, be. Mia, diba? Kahit sinong lalaki ang kausapin mo, hindi yan gagalaw na parang best friends kami, kaya ganyan, pinupuntahan ko siya sa bahay, nagde-dinner kami, kasi best friends kami. Be, ano ba? Hindi ganun, Pangga. Ang lalaki, gagalaw yan kapag meron silang interes, 'di ba? Kapag alam nila na, alam mo 'yun, meron silang chance doon sa babae. Wow. Well, may mangilan-gilan naman na lalaki na talagang true friend lang talaga. Pero para effortan ka ng ganun, yung pupuntahan ka sa bahay mo, 'di ba? Tapos ayayain ka mag-dinner, tapos nag-e-embrace pa kayo. Embrace? Uy, malaking bagay 'yun. Para i-embrace ka ng lalaki, ibig sabihin, may something siya sa'yo. Di i-embrace ang isang lalaki sa babaeng hindi niya naman betching, di ba? Ano ka ba? Wow! Kulang ka lang talaga ng follow-up, be. Oo, yun lang talaga yung nakikita kong problema. Oo. Sabi ng mga pangga natin, sabi ni Darwin, literal na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Nakakalungkot nga lang na siya na yung taong gusto mo pero tadhana lang ang ayaw kayong maging kayo. Hindi, dapat talaga sila yan eh. Hindi lang talaga follow up tong si ate, si Nia eh. Sabi ni Vance, may I do na pala na magaganap, mahal naming Lindsay. Ano, eme nga lang yun, ka ba? Eme lang yun. Achuchu? Eme lang yun. And, sino ba yung mga nandito? Sabi ni Arch, minsan may mga dumarating sa buhay natin na magpapabago sa ating mga negative perspective towards life and love. When opportunities like that arise, you have to just close your eyes and make that leap of faith. Ngayon, totga na siya. Sana mapagbigyan ka ulit ng tadhana. Sana nga. 'Di ba kasi minsan si tadhana, sabi nga nila kalbo, 'di ba? O si opportunity minsan kalbo. At pag nag-pass siya sa harap mo, hindi mo na siya talaga mahahagip, hindi mo na siya mahahawakan kasi kalbo nga siya. Oo. 'Di ba? Ano pa sabi ng mga pangga natin dito? Sabi po ng mga pangga natin, ay nako, DJ Lindsay nakakatampo. Hindi mo naman kasi pinursu si Kuya, di sana ngayon kayo na. Oh. Sabi dito, buti na lang ako po 28 pa lang. Sige, isama talaga natin yung sarili natin. Sabi naman Pinilin, ay hala, yung tagline reminds me of myself telling this to my best friend. Sabi ko pa nga, best friend kong girl, no, we're not lesbians. Na kung umabot kami ng 30 and single pa rin kami na lang ang magpapakasal. So ayun, hindi naman natupad kasi hindi inasahan na I met and fell in love with someone else. Hehehe. Saklap. So parang ang pangit din ng mga ganyan. Ang pangit lang sa part na yan is that parang nagiging option kayo eh na kung sakaling wala akong makilala, sige, ikaw na lang. Yahoo! Yung parang magsisettle ka lang just because walang dumating na maayos for you. 'Di ba? Yun lang yung downside no, na parang ikaw na lang yung last resort, ikaw na lang yung last option, 'di ba? Wow! Ang pangit lang. But para sa iyo na talagang na in love, syempre win-win situation yun. Kasi in love ka. Pero para sa kanya, 'di ba? Parang ikaw na lang yung huling baraha, kaya sige, patulan na kita. Ganyan. So hindi ko rin masabi. Siguro okay na rin na nangyari yon para at least hindi mo masabi at hindi niyo masabi pareho na nagsettle lang kayo for each other because wala nang dumarating na maayos eh. Wala nang dumarating na maganda. 'Di ba? So, okay na rin siguro. Alam mo, naniniwala ako na lahat ng bagay nangyayari because may purpose. Diba? Hindi yan dadaan sa buhay mo just because ano tawag dito, accessory lang ng buhay mo. May mga dumarating sa buhay natin na hindi natin makakatuluyan pero talagang magbibigay ng kulay sa mundo natin. Sila yung magbibigay ng excitement sa life natin. Sila yung magbibigay ng rason kung bakit ma-excite ka na gumising sa araw-araw. Sila yung magbibigay ng rason para ngumiti ka habang nagte-text siya, 'di ba? Or habang nagte-text ka sa kanya, ngumingiti ka, 'di ba? Siya yung dahilan kung bakit mamahalin mo itong isang bagay na to kahit dati naman wala kang pakialam diyan, 'di ba? O dahil na-inlove ka sa isang dancer, nahilig ka tuloy sa mga sayaw-sayaw. Nag-aral ka tuloy magsayaw. 'Di ba? Pero ang masakit dito, hindi lahat ng kumukross sa landas natin
meant to stay forever. Minsan, part lang talaga sila ng journey natin. Para maging mas makulay yung buhay natin, yung mundo natin. 'Di ba? Para mas maging enjoyable yung journey. 'Di ba? And sometimes, yung mga taong dumarating sa buhay natin, part sila ng journey natin, but iba pa rin yung destinasyon natin. 'Di ba? Malendi Diyos at saka si Cyril Kane. Gandang umaga po sa inyong lahat dyan. Oo. So, kung kasi you level up your life, o 'di ba? Mag-elevate ka tulad ng pinag-uusapan namin kanina ni Baby Toby. If it's part of your past already, i-let go mo na 'yan. Kasi minsan ang Diyos nagbibigay siya sa atin ng panibagong chapter sa buhay natin. And then enough reason na para iwanan natin yung past natin. Kasi hindi na siya part ng present eh. And hindi na siya magiging part ng future, kaya dapat iwanan talaga natin siya sa past. Doon ako naniniwala. May mga tao na hanggang dyan lang ang role sa buhay mo. Pinakilig ka, pinaasa ka, pero hanggang kilig at paasa lang ang role nila sa buhay mo. And you will have to elevate soon. Kaya hindi mo na sila madadala sa next chapter ng life mo. Wow! 'Di ba? Masakit man, 'di ba? Minsan kasi gustong-gusto natin yung isang tao na to, pero no. Sabi ni Lord, no. May bigger person ako for you. O, kaya iwan mo na siya kasi may mas maganda akong plano para sa'yo. Ganyan. So, be thankful. Nako, dapat appreciative tayo. Be thankful na nakasama mo, nakausap mo, na-experience mo kung paano maging together with How. 'Di ba? And magpasalamat ka because na-experience mo yung chapter na yun ng buhay mo. And magpasalamat ka kasi may bago na. 'Di ba? Mag-elevate ka na, magle-level up ka na soon sa life. Okay? And again, ipagdasal mo palagi na makita mo at makita ka na ng tamang tao na para sa'yo talaga. 'Di ba? Sabi dito ni Marife, maulan na umaga sa lahat. Ang ganda ng story, but may sad part eh. Ate, i-let go mo na yan para sa panibagong tao na darating na nakatadhana talaga para sa iyo. God bless you and good morning sa atin, sa lahat. Hey! Muna DJ Lindsay. Hey! Anyways, I hope one day makita mo na yung tamang tao for you at masabi mong, Lord, thank you. Thank you because nandito na siya. Thank you kasi hindi nag-work out yung mga nangyari before, yung mga taong dumating sa buhay ko. Hindi ko pinilit to work things out with them. And now, maybe this time, maging okay ng lahat. Two old friends meet again, wearing older faces.